panibagong video. Mga minamahal, nagulat ako kasi ngayon ko lang po talaga ito nalaman na meron palang threat sa mga katulad ko, which is yung pro-government vloggers at hindi lang pro-government, yung mga sumusuporta na vlogger sa administrasyon ni PBBM. Lahat po ay may threat. So, nakita ko kasi itong video na ipinasa sa akin na yung pangalan daw po namin ay nakalista na. So, markado na daw po ang name namin at ipapasa daw po ito sa kanilang intel. Kasi ang dapat daw sa amin ay chinuchugi. Kasi wala daw kaming ibang ginawa kundi character assassination dito kay Vice President Sara Duterte. Nasawi ang isang political vlogger na si Mima Alicia o Alicia Lipata sa totoong buhay matapos siyang pagbabarin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa Caloocan City nitong Biyernes, July 17, 2026. Dead on the spot si Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na si alias Nelboy. Bandang alas 3 ng madaling araw nang iparada ng mag-live-in ang kanilang sasakyan sa harap ng inuupahang bahay. Bumaba si Nelboy upang buksan ang gate nang biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabarik sila. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga biktima, bagong lipat ang mag-partner sa lugar. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamil. Kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan ito sa negosyong buy and sell ng mag-live-in sa pagiging political vlogger ni Alicia o posible ring nagkaunsehan umano sa bayad. Nakilala si Alicia sa kanyang YouTube channel ni Mima Alicia Talks, kung saan regular siyang nagsasagawa ng live stream at pagbibigay ng komentaryo tungkol sa politika at mga napapanong issue sa bansa. Kilala rin siya bilang taga-suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at minsang naging kaugnay ng United Vloggers and Influencers of the Philippines. Sa mga nakalipas na buwan, tampok sa kanyang mga online broadcast ang mga puna laban kay Vice President Sara Duterte at sa ilang personalidad na iniuugnay sa kampo ng Maduterte. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, nakatuon umano ang kanyang huling live stream sa usapin ng impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo sa Senado. Ilang oras bago mangyari ang insidente ng pamamahil at pagpaslang sa pro-BBM vlogger na si Mima Alicia, nakapag-post pa ito sa kanyang YouTube channel ng komento at pambabatikos sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alicia ay tila gusto umanong lasunin ni Duterte ang mga tao sa Senado, kaya't gusto nitong magdala ng sariling pagkain. Sa video, maririnig na galit at mapagpuna si Alicia sa hiling ng OVP staff na si Attorney Zulaika Lopez na magpasok ng sariling catering setup sa Senado sa oras na humarap ito bilang hostile witness sa impeachment trial. Mabilis na kumalat sa social media ang balita ng kanyang pagkamatay, kung saan naging usap-usapan ang hashtag na Justice for Mima Alicia. Nanawagan ang ilang kapwa vloggers at mga taga-suporta ng administrasyon sa mga otoridad na magsagawa ng masusi at transparent na investigasyon kabilang ang pagsusuri sa mga kuha ng closed-circuit television or CCTV camera sa lugar upang matukoy ang mga responsable sa krimen. Ayon sa mga otoridad, hindi nila inaalis ang posibilidad na may kaugnayan umano sa politika ang pagpaslang sa biktima. Ayon naman sa Facebook post ng political vlogger na si Pebbles Talaquera, baka makatulong sa kaso ni Mima Alicia. Ito yung ex-boyfriend niya na inuumbag siya kaya siya nagka-anxiety. Nag-aral ng criminology nung magjowa sila ni Mima. Sinampahan ang kaso ni Mima kaya nagkaproblema sa pagpupulis kasi may kaso. Pero nung March 18 di umano ay nakapag-bail. Sa palagay nyo, yung isang tao na sadista at kayang mangbugbog ng babae, tapos naipakulong ng babae at dahil sa kanyang pagkakakulong, naperwisyo ang pagiging pagkapulis niya. Yes, nakapag-bail, pero tuloy pa din ang kaso. So anong dapat gawin para mawala ang kaso at matupad niya ang kanyang pangarap na maging pulis? Letter A, kausapin si Mima Alicia ng maayos. Mag-set ng date at itusin si Mima. Letter B, itumba si Mima para wala ng problema. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment,
ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue, gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa iyo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala, mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang itilid yung buhay ko dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun binabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yun, tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, diba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, diba? Sobrang natama na. Depressed na ako. Colonel, pakikwento nga ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa pamamar itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan? Apo. Kali kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin, nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po. Ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagbabaril sila. In the course po ng fire po ay tinamaan din po itong si Nelboy, na kung saan nagtambo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtambo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Si Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Doon sa ating scene, nung inimbestigahan po natin ito, nagkandak po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang fired bullet po
deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinubject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa po rin pong deformed fired bullet. Oo. Ang suspect po natin Yes, go ahead. is lilang po ng motor, kulay puting motor. Mhm. Dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants Oo. at puting pangtaas. Mm-mm. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Opo. Mm-mm. Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po. Mhm. Oo, Colonel, natukoy niyo na ho yung Oo, pagkakakilanlan tsaka yung pagtugis, kamusta? ng riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Mm-mm. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pagre-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect po. Ano pong motive na lumalabas, Colonel Goforth? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, Mm-mm. isang kritiko po, kritiko, Okay. isang matapang na nagbibigay ng komento. Mm-mm. Of course, lahat po yan iimbestigahan po natin. Mhm. Oo. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan Mm-mm. meron daw pong pinasuhan itong ating Ayun. biktima. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Oo. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya is itong babae po. Oo. Si Alicia po. Kaninang umaga, mga ka-clear, of course, nabalitaan agad natin ang nangyari sa isang kilala na PBBM supporter. Okay. At marami ang nalungkot, marami ang nagulat. Pero, syempre, kailangan to ng pag-iimbestiga. Of course, ang sinasabi natin na actually, dinescribe siya as anti-DDS. Okay, ito pala. So, ipakita ko ha. I-describe siya sa Daily Tribune na anti-DDS vlogger killed in Caloocan. Okay? So, ipinakita pa nga ng Tribune na ang huli yata niya na topic, ang isa sa mga huli niyang topic ay patungkol sa nilalason. Siguro i-refer to doon sa yung pagpapakater, ni VP Sara. Saka ni Atty. Zuleika Lopez. Siguro yun. Hindi ko pa napanood. Pero, ang nakita natin na supposed to be na last yata niya na episode today, ito nakita ko eh. Ito. Parang ito dapat, di ba? Yan, guilty agad si Cayetano. Hindi na to na supposed to be 9:30 p.m. Kagabi siya. Diba? Yan. So, nakakalungkot, mga ka-clear. Kasi, alam mo, kahit ano pang kulay mo, anti-DDS ka man, or anti-Duterte ka man, or hindi ka supporter ng PBBM, hindi naman kailangan mag-resort sa ganito. Diba? At yan din ang sinasabi ko dito sa mga ka-clear, na huwag tayong magre-resort to this kind of, discussion, argumentation, na buhay ang ipangangampanya na mawala. Maski na naman kagabi, pinanggit natin mga clear, di ba? Yung tungkol kay Senator Robin Padilla, pinagbantaan ang buhay niya. Di ba na-alarma din naman siya? So, kung alam pala niya, di ba? Kung alam pala niya na mali, alam pala niya na mali ang ginagawa nito at makademonyo or malademonyo na ang mga ginagawang ganito na pangangampanya para pumatay or mamatay ang isang tao, sana naman natuto na siya. Sana natuto siya at sana pigilan niya yung kanyang mga kaalyado o kaya yung mga sumusuporta sa kanila. Kasi siya mismo nagsabi.
Malademonyo yung ganong gawain. So, di ba mga kaklir? Imagine, yung pagbabanta sa kanya, kinundina niya. Di ba? Kinundina niya. Senator Robin Padilla. Ang tanong natin, yung pagbabanta ni Vice President kay Pangulo, hindi ba kakonde-konde na yun? Diba? Kaya alam mo mga ka-clear, sa totoo lang, parang nga wala siyang moral ascendancy na magsabi na malademonyo yun hanggat hindi siya natututo. Okay? Kasi tandaan nyo, nung tayo napunta sa Canada, may mga DDS doon. Ano sabi? Mamatay ka na sana. Tapos sasabihin ni Senator Robin Padilla, balat sibuyas. Diba? Mga krimen, share lang ako, nakita ko to ha. Kaya ito ang mangyayari sa atin eh. Okay. Itong pwede mangyari. Ano to? Ito. Aral ito. Alam mo kasi parang nag-justify kasi nila, no? Nag-justify kasi nila yung ginawa ni VP Sara. Nag-justify nila. Ito dito ko kinuha. Pahiram po muna ha. Ayan, July 2028 na. Baka ito na ang maging aral, no? Pag hindi natin ito na itama, at pag hindi na itama itong ginagawa ng mga Duterte, nananakot, nagbabanta sa buhay. Diba? Hindi na naman si VP Sara eh. Diba? Nandiyan din naman si Baste. Nandiyan din si Baste. O, yan. Mga kaya yan, pinagbantaan po ako ni classmate na papapatayin niya daw ako pag lumabas ako dito. Ha? Conditional yan, ha? Hey. Baka naman may magandang reason siya, kaya niya nasabi yun. So, maliwanag, di ba, yung mensahe. Maliwanag yung mensahe dito. Kasi nag-justify ngayon yung ginagawa ng mga Duterte, pati yung mga DDS, na patungkol sa mamatay ka na sana, buhay ka pa girl. May gumanyan kay mga kaklir, kay Angel Locsin. May nakita ako. Buhay ka pa pala girl. Kala ko dead ka na. Ganun sila. Pero, ito si Senator Robin Padilla, nakaranas ka ng ganyan. Hindi ba dapat magsimula ka na, napatigilin mo yung mga kaalyado mo? Na huwag maggaganon. Huwag magbabanda sa buhay. Huwag paggalaruan ang isyu ng buhay. Pero balik tayo mga clear. Sana matuto na siya. Okay? Okay, dito tayo. Sana siya? Okay. Ito mga clear. Ang bata pa pala niya, 24 years old lang Okay, kasama niya ang kanyang live-in partner. At yan. Riding. So, ilang kaya ito? Teka lang mga clear. Meron ako ditong report Okay? So, ito. Police identified the fatality as Alicia Lipata, an anti-DDS vlogger. Okay? According to witness Ed Eliazar, a neighbor of the victims, he heard several gunshots at 3 a.m. and went outside to investigate. He found Lipata lying unconscious on the road with a gunshot wound to the head, while Lius was still conscious despite suffering multiple gunshot wounds. Eliazar immediately sought assistance from Jesus Alboro Jr., the owner of the house rented by the victims. Alboro rushed Lius to Camarin. Camarin Doctors Hospital for emergency treatment. Police have launched okay. Sana si Anong nangyari kay Okay, ano nangyari kay Alicia dito sa kwento na to? Okay? Ang buhay ay si Nelboy Lius or Luz. But anyway, mga clear, for a while Okay. Papasahin lang tayo. Ito ang na alam kong report kanina pang umaga. So, hindi ko pa alam kung anong latest. Wait lang. Saan yung photos? Okay.
Sign ko lang mga kaklear. Okay? So, shooting incident, July 17, 2026, discovered at about 3:06 a.m. Reported to SS9 at about 3:30 a.m. Okay, ang first responder, dumating agad doon, 3:35. So, mabilis. Okay. Nakapunta agad ang first responder, 3:35 a.m. Okay? Kasi 3:30 na-report eh. So, 5 minutes. Nakapunta na. Okay, nangyari ito sa gated subdivision sa Block 3, Lot 18B, Tierra Nova Subdivision, Caloocan. Okay, okay. Dalawang unidentified male persons riding a motorcycle. Okay, so okay, and anong nangyari? 3:30 a.m. On July 17, 2026, ang personnel ng PSS 9 CCPS naka-receive ng information. An alleged alarm. So, nagkagulo. Putukan eh. Doon nga sa 166 at Block 3. So, pumunta agad yung miyembro ng police at verify yung report. Pagdating nila doon, ay nakita nila ang isang hindi nakikilalang babae na nakahandusay, unconscious on the ground. At base nga doon sa kwento ni Ed Eleazar, nakadilig nga daw siya ng putok at kaya mabilis siyang lumabas. At na-discover niya yung isang victim nakahandusay na may tama sa ulo. At yung pangalawang victim, unconscious, pero nag-suffer din or may mga tama din ng bala. So, kaya in-inform niya nga yung may-ari, si Alboro, para makahingi agad ng tulong. Kaya dinala agad si yung lalaki, si Luz, sa kamarin. So yan ang natanggap natin na report at tama naman dun sa news mga kaklear. So, pero marami ngayong mga vlogger mga kaklear nagpapakita kung sino yung maaaring nagbanta. Okay? May nakita ako dito, ha? Pakita ko lang yung picture. Pakisabi kung sino to, ha? Si Kokoy ba to o si Ballpoint? Okay, wait lang, ha? Ito. Ay, asan na yung picture? Wait lang po mga clear. Wait lang. Wait, asan na siya? Oops. Yun, to. Share ko nga. Ito lang naman nakita ko. Siyempre, wala naman tayong personal knowledge dito. Kaya lang kung ano man yung makakatulong na impormasyon ay dapat malaman ng mga otoridad. Kasi pwede naman silang maimbitahan bakit sila nagsabi ng ganon or nagbabala. Okay? Ito, mga klira. Bakit nawala? Wait lang. Ayan. Ay. Yan. Lumalabas dito. Siyempre, hindi natin naman alam kung ito yung totoong pangalan niya. Sa Junjun F. Maranan. Tama ba? Sino to? Si Ballpoint ba to? Addictus Rex? Tama ba? Diba? So, isa to. At, syempre, kailangan itong ipagbigay alam sa mga otoridad. At, kasi, ito sila mga Christian, hindi natin alam kung ito ba ay DDS or yung mga nagbabanta,
Hindi natin alam. Hindi ko na makilala to si Junjun F. Maranan eh. Kaya nababanggit lagi yung DDS. Kasi, ganito kasi sila magsalita. Ganito sila manalangin. Buhay ka pa. Buhay ka pa pala. Sabi ko nga yun na-encounter ko sa Canada, DDS nga yun eh. Bakit ko alam? Kasama ni DDS Vic Rodriguez. At nalaman ko na DDS sila, nung hindi ko pa alam nandiyan yung picture ni Vic Rodriguez, because of the narratives. No? Ano bang naratibo ng DDS? BBM resign. Mamatay ka na sana. PI. Maleta. Diba? So, yung mga nagbabanta sa buhay, isipin natin, saan sila humuhugot ng lakas ng loob para magbanta sa buhay? Or magbanta na papatayin? Sige, kanino? Di kay dating Pangulong Duterte at saka kay VP Sara. Pati na kay Baste. Yun yung mga words na nadidinig nila. Kaya ang akala nila, since iniidolo nila, tama. At ngayon, sa hearing, sa impeachment trial, gina-justify. So, iniisip nila, ay, maliit lang palang bagay yun. Di ba? Maliit lang palang issue yun. Di ba? Nakaligtas nga ang vice-presidente. So, gagamitin lang nila yung reason na ginagamit ngayon ng vice-presidente. Matapos niyang ipangalandakan ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at saka ni House Speaker. Diba? So, maliban dyan, mga kaklir, maliban dyan, meron din tayo nakitang picture eh. Wait lang po, share ko. Yan na, galing lang sa kanila. Ako, wala akong personal knowledge. Pero, sinishare lang natin kasi baka makatulong. Ito din, gamitin ko itong picture niya, kasi hindi ko naman ito napanood eh. Okay? Yan, kay Sir, si Sir Vad, diba? Vlogcaster. Ito, according to him, ay lumalabas na nagbanta din itong si dating captain, Dodo Clemente. Kaya, sabi nga natin, yan, DDS yan, hardcore din to, mga kaklear. Diba? So, wala tayong pinagbibintangan. Actually, kasi wala tayong personal knowledge. Hindi naman natin alam ang personal na buhay nitong si Alicia, Mima Alicia. So, nakikita lang naman natin sila sa pag nagbablog. Ako nga, hindi ko siya personal pang nakikita eh. Diba? Pero nakikinig tayo sa kanila, nanonood tayo sa kanila, kasi para malaman din natin ano ba yung mga issues. Okay? Katulad nito, kay Sir Vad. Hindi ko to alam eh, kasi hindi ko napapanood dito. Hindi ko sila pinanonood. Itong si Dodo. Ayan eh. Siya ang nagsabi, si Sir Vad, na lumalabas na isa sa nagbanta. Itong si Dodo Clemente. DDS. Diba? So, hindi tayo pwedeng mag-conclude kung sino ang maaaring gumawa. Kasi may investigasyon pa. Ay, para mahina yung aking internet. Okay ba? Parang humihinto ako. So, mahirap mag-conclude kung ang reason ng pagpapatahimik sa kanya ay politika o personal. Hindi natin alam. Pero, ang sabi din naman ng mga otoridad ay hindi ito tutulugan. Iimbestigahan kasi kahit anong kulay pa, kahit sa DDS mangyari yan, hindi dapat ito ikatuwa. Diba? Hindi ito dapat ikatuwa.
Oo, ito nga oo, nakita ko din to, Rica Fort Love. So, ang mga latest niya, binatikos niya, okay, naging topic niya rin si Sec John Vic. Pero I doubt na pakinggan ito ni Sec John Vic. Bakit? Kasi, hindi siya nanonood. Hindi siya nanonood ng ganito. Hindi ko alam kung ano. Hindi siya nanonood masyado sa SOCMED. At, si PNP Chief, I doubt. Kasi, sila din po yung tinawagan natin kasi para magkaroon agad ng pag-iimbestiga dito. So, yung nagbigay sa atin ng kaalaman ay mula ito kay General Nartates. At siyempre, umaanda na rin po ang NBI. Hindi po ibig sabihin na dahil anti-DDS siya, ay agad-agad na imbestigan. Sabi ko nga po, kahit sino pa, kahit anong kulay pa yan, kasi buhay yan. Kung nagkakaroon man ng pagdidiskusyon, dapat hanggang diskusyon lang. Dapat hanggang diskusyon lang. Kung ito yung naging sanhi, mga clear. Again, hindi tayo pwedeng mag-isip agad na ito ay politika. Kahit hayaan na lang natin ang NBI, ang PNP, ang magbuo ng kwento dito. Diba? Kasi di natin din kilala at itong mga kasama ni Mima. Hindi natin kilala. Okay? So, opo, yun nga, Shirley Banyaga, oo. Ayan o, actually hindi ko nga siya napanood, pero na-take up siya ni ni Sir Vad. Ayan o, si Dado Clemente. Dati tong PMAyer diba? Wala, graduate pala. Parang umalis lang yata agad Parang nag-resign, nag-retire agad na maaga. Ano kagay? Si Dado, yan. So, hindi natin alam mga pero anyway, nakakalungkot siya dahil kung ang reason dito ay para patahimikin, para hindi na makapagsalita, hindi dapat. Kasi kahit tayo naman kinukondina natin, pati hindi lang yung pagpatay, pati yung pagbabanta sa buhay. Kaya sabi ko sana si Senator Robin Padilla matuto sa naging karanasan niya. Dahil meron sa kanya isang netizen naggalit, pero parang nagsorry naman yata na naghahanap ng babaril. So, anong difference? Pinag-usapan natin kahapon yung difference. Diba? Ang difference dun sa nag-post lang yun. Pero syempre, delikado yun. Hindi yun dapat i-tolerate, mga kaklir. Post lang yun at wala pa siyang kausap. Wala siyang kakontrata. Unlike yung kay VP Sara, may kakontrata siya. Nagkausap na sila at willing to do the killing. At anong difference naman nung hinaras tayo sa Canada? Nandyan lang sa tabi ko. Nandyan lang sila na nagsasabing mamatay ka na sana. Personal. And then, sasabihin ni Senator Robin Padilla, balat sibuyas tayo. Yun nga lang post. Umalma na siya. Diba? Kaya hindi siya dapat nagsasalita ng balat sibuyas pag nagkakaroon ng pagbabanta sa buhay. Hindi ka pwede magsalita ng balat sibuyas. Diba? Kasi tatama rin yan sa'yo. Tinan mo, tumama sa'yo, Senator Robin Padilla. Diba? Kasi pinagbawalang bahala niya ni Senator Robin Padilla yung mga pagbabanta. Diba? Mga pagbabanta. Wala bahala niya. Gina-justify niya pa. Tapos sabi niya, balat sibuyas. Diba? So sana, maging aral to kay Senator Robin Padilla, kausapin niya na yung mga kaalyado mo, sabi mo si VP Sara, na wag, at mga Duterte, na huwag sila magbabanta ng buhay. Diba? At huwag silang papatay. Well, anyway, na-tolerate naman niya ni Senator Robin Padilla kasi alam naman niya pumapatay yung idolo niya si dating Pangulong Duterte. Diba? Okay naman sa kanya yun. So, dito mga ka-clear, hintayin na lang natin muna kapag ka meron naman, again, meron tayong update
sa report ay i-share natin yan. Pero syempre, pagdasal lang din natin, sabi ko, muli, no, kahit anong kulay pa yan, DDS man yan, or BBM supporter yan, hindi dapat kinikitil ang buhay. Kung magdiskusyon kayo, diskusyon lang kayo. Problema nga kasi, although, sabi natin, naku, ituturo na naman ang DDS dito. Hindi tayo nagtuturo. Tigilan nyo na lang kasi ang pagbabanta sa buhay. Diba? Simulan nyo sa vice-presidente nyo. Yun lang yun eh. Kasi kung yung vice-presidente nyo, iniidolo nyo, may kilalang mga killer. Diba? May kilalang mga killer. O kung di man niya mga friends ito. Ha? Kasi kinall out tayo ni Marian Nanale. Sabi niya, huwag sabihin friends. Hindi ba? Kung friends man or hindi niya friends ito, kakilala lang. Thank you for that, Marian Nanale. At least may kakilala siya. Diba? Dapat simulan nyo sa puno, sa pinaka-pinuno nyo. Tumigil sila sa pagiging marahas. Nakailang beses na bang nagbanta si Baste sa buhay ng Pangulo? Diba? Hindi ko nga alam kung nadidinig ito ni Senator John Vic. Ilang beses na? Romanovs. Tapos yung ulo, gusto niya, target niya, ulo ng Pangulo. Nakakailan na si Baste. Dito pwedeng ipagwalang bahala. Diba? Pero ano yung mga clear lang. So nakikiramay po tayo sa pamilya po ni Mima. Hindi man kami nakikita ng personal, pero syempre, iba yung turingan Iba yung turingan pag mga nagvo-vlog. Kahit tayo kayo nga, hindi kayo nagvo-vlog, pero mga ka-clear, alam niyo na parang ang close na natin lahat kahit hindi tayo nagkikita-kita Kaya nakakalungkot, nakakabigla. Alam mo yung dating, alam mo parang, una ko kasi siya nakita, mga ka-clear. Kay Streetwise, kay Takero. Hindi ko naman pinansin, 'di ba? Parang sino man lang gumawa nito kay Alicia. Parang makarma ba? Parang something like that yung title ni Takero. So hindi ko siya iniisip. Until may nakita ko na RIP. Hindi ko alam kung kay Boss Mike 'yun or kay Top 1 yata. Kaya nung binanggit niya sa akin agad 'yon, nagbigay ako ng information sa NBI. And then, kay General Natates. Okay, mga ka-clear? Again, kahit sino po, kahit hindi po BBM supporter, kahit po DDS, hindi po dapat ganito. At may mangyari man sa DDS na ganito, syempre, kailangan din natin na matulungan. At ganyan tayo dapat, mga ka-clear, ha? Kung diskusyon lang, issue lang. Dapat. Issue lang. Kahit kung DDS man nangyari yan, dapat agad maimbestigahan. Yun lang yun. Kailangan din natin tulungan. Kung kaya natin tulungan, kahit DDS pa kayo, di ba? Tulungan. Pwede lang naman magdiskusyon sa ganito, pero yung buhay, hindi yan sinusugal. Sana tumigil na yung mga DDS. Kasi ayaw namin mangyari sa inyo yung ganyan. Kasi kung meron kayong ganito mga balak, bubuelta rin yan sa inyo. So, wag. Okay, mga clear. So, yan lang po. So far, ang ating maibabalita at nakikiramay po tayo. Lahat po tayo dito maloko. Okay? So, binigay ko lang po sa inyo yung picture ng mga na rin po, na take up ng ibang mga vloggers na maaari na maimbestigahan kasi mukhang sila din na isa sa mga nagbanta. Okay? So, sige, dasal po lang tayo, no? Sana nga, hindi maging parang impyerno ang bansa natin dahil sa mga tipo ng mga ganitong klaseng tao na nagbabanta sa buhay, pumapatay. Inalmahan na yan ni Senator Robin Padilla. So, ituloy-tuloy mo lang. Maging huwaran ka sa mga DDS na tigilan na itong klaseng pagbabanta at mararahas na ginagawa. Huwag mo sabihin basta-basta na
balat sibuyas. Naranasan mo na eh. Maraming nagsisend sa akin ng mga messages. Attorney, mag-iingat kayo. Nababanggit ang pangalan nyo. Sabi sa akin, nababanggit ang pangalan nyo. May post daw si Peebles Talakera na nababanggit daw ang pangalan ko eh. Mga kabunyog. Actually, hindi lang ako. Si Attorney Jess Palse, si Attorney Rick Diaz, si Attorney Iban, ano bang si Attorney yung rock lawyer, yung rocker na si Attorney Ibanez, yun si Attorney Ibanez, marami. Tinga si Attorney ganun. Magkakasama kami sa mga pinangalanan mag-ingat daw kami. Anyway, sa lahat, siyempre nabanggit yung pangalan ko. Maraming nagsisend ng mga messages sa akin. Kaya salamat sa concern sa ating mga kababayan. Actually puno na ang aking messenger ng mga messages eh. Tsaka kahit sa social media, kitang-kita mo talagang ang mga vloggers na mga ginagawa tayong topic. Attorney, nababanggit yung pangalan mo. Kaya, ayan, sabi ko, sige nga, i-discuss ko nga yung topic na yan. Ayan mga kabunyog, pag-usapan natin to. Ano na bang update? Ano na bang update o nangyari kay dito sa pagpatay kay Mima Alicia, mga kabunyog? Kasi maraming nagtatanong sa atin, Attorney, ano bang nangyari? Anong update diyan? O sige mga kabunyog, pag-usapan natin 'yan, Ano bang nangyayari? Actually, nag-create na ng task force ang Northern Police District. Ayan mga kabunyog, yan ang latest na balita diyan. Kumbaga, siniseryoso naman ng PNP ang kasong ito at nag-create na ang Northern Police District. Bakit Northern Police District? Kasi Caloocan nangyari ang insidente sa Caloocan. Pag Caloocan kasi, Northern Police District yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang update ngayon dyan, may create ng task force ang Northern Police District at ito, iniimbestigahan na talaga ng masusi, malalimang iniimbestigahan na ang lahat ng anggulo tungkol dito sa nangyaring pagpaslang kay Mima Alicia, Mima Alicia Lipata. Kahapon nag-live na ako tungkol dito, pero sabi ko kahapon wala pa tayong mga detalyeng masyado, mga kabunyog. Sketchy pa yung mga details kahapon, pero lumabas na rin sa mainstream media itong balitang itong nangyari kay Mima Alicia, at may iba't ibang anggulong tinitingnan, pero malalaman natin yan pag naglabas na ng formal na report itong Northern Police District, kasi nagbuo na sila ng task force, mga kabunyog. Ayan Task Force, Special Investigation Task Group, MIMA. Ayan NPD, bumuo na ng Special Investigation Task Group MIMA para sa kaso ng Pro Marcos vlogger na sa Mima Alicia. Ayan So, iimbestigahan na ang ano ba talaga ang posibleng motibo at sino ang mga posibleng nasa likod ng nasabing pagpatay kay Mima Alicia. Sa mga hindi nakakasubaybay, si Mima Alicia, isang pro Marcos na vlogger, ay pinagbabaril, patay kahapon ng madaling araw. Hindi kahapon. Nung isang araw, 3 AM. 3 AM, pauwi na siya at saka yung kanyang live-in partner. Ang pangalan ng live-in partner niya ay Nelboy. Ngayon, nung pauwi na sila, galing siguro sila sa kung saang lakad,
alas 3 ng madaling araw, bumaba yung kanyang live-in partner para buksan ang gate. Actually, doon sa tinutuluyan nilang apartment sa isang gated subdivision, hindi pa lang sila nagtatagal doon. 1.5 months pa lang daw, ayon doon sa may-ari nung nirerentahan. 1.5 months pa lang, kalilipat pa lang nila. Ngayon, umuwi sila ng madaling araw nung isang araw, hindi kaninang madaling araw, nung isang madaling araw. Alas 3 ng umaga, tapos yung live-in partner niya, yung Nelboy, yan yung nagbukas ng gate. Naiwan sa sasakyan, sa may driver's seat, si Mima, si Mima Alicia. Saka sila ngayon nilapitan nung riding in tandem. Pinagbabaril sila. Nakatakbo pa itong si Mima Alicia, nakatakbo pa. Nakapasok pa nga sa bahay. Kaya lang talagang sinundan nung mga salarin. Sinundan pa. Talagang hindi tinantanan, binaril sa ulo at sa katawan. So si Mima Alicia, patay siya, dead on the spot. Si yung live-in partner, sugatan, nadala pa sa ospital. Alam natin siya, nakaligtas naman yung live-in partner, yung ang pangalan ay Nelboy. So ngayon, iniimbestigahan na ang iba-ibang anggulo, nagresponde na ang PNP, at ito na nga, ang latest ay nagbuo na ng Special Investigation Task Group MIMA para imbestigahan nga ang buong pangyayari. So yan, mga kabunyog. So sa mga nagtatanong, ano na bang latest, yan na nga po. Iba-ibang anggulo kasi ang tinitingnan dito Una, pwedeng may kaugnayan ito sa pagiging political vlogger ni Mima Alicia. Alam naman natin si Mima, napakatapang niya na babae. Napakatapang na vlogger na babae yan. Nakikipagbardagulan yan sa mga DDS. Matapang ang niyan, hindi talaga natatakot. Kaya mainit sa kanya ang dugo ng mga DDS kasi talaga ito. Ibang klase ang nito, ang tapang. Yung talaga ang gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Grabe ang kanyang pagka-pro administration, pro Marcos. Talagang hindi niya naman kinakaila na siya ay loyalista talagang matindi siya sa pagtatanggol sa administrasyon. Kaya lang, ang kanyang mga vlogs ay talagang matapang, ang kanyang mga salita ay walang pag-aalangan. Kaya medyo mainit talaga siya, sa kanya ang mga DDS. Yan yung So tinitingnan yung ganung yung anggulo, pwedeng dahil sa kanyang pagiging vlogger. Pero ang isa pa dyan na tinitingnan, mayroon itong negosyo saka itong kanyang boyfriend, itong live-in partner niya. Mayroon daw negosyo niya na buy and sell. So, posible din daw yon. Mayroon pang isang anggulo, yung dati niyang boyfriend na criminology student na kinasuhan din siya. So, maraming anggulo, mga kabunyog, mga kababayan. So, yun na nga, nagbuo na ng task group ang PNP, iniimbestigahan na. Kaya lang siyempre, dahil mas kilala si Mima Alicia sa pagiging political vlogger at kilala siyang pro-Marcos vlogger at talagang nakikipaghamunan siya sa mga DDS, kaya ngayon, grabe yung ingay sa social media tungkol sa pangyayari sa kanya. Dati na nga, alam naman natin ang politika sa ating bansa, masyado nang polarized, masyado nang hati talaga. Dito sa pagkamatay ni Mima Alicia, makikita mo rin talaga yung polarization, yung pagkakahati ng ating politika. Yung mga pro-Marcos na vloggers, pro-Marcos na mga talagang todo suporta sila, nalulungkot, humihiling ng hustisya para kay Mima Alicia. Pero yung mga DDS naman, grabe maka-insulto. Binabastos, hindi na nirerespeto ang patay. Wala silang pagrespeto. Sa katunayan, iniinsulto pa nila, binabastos pa. Kaya malungkot itong nangyaring ito, mga kabunyog, mga kabayan. Grabe ang nangyayari sa bansa natin.
So, kung titingnan natin, itong mga DDS, ibang klase. Mga kabunyog, tingnan nyo ang mga posts nila, ang mga reactions, wala ng Kaya nga siguro ang tanong natin, tao pa ba tayo? Tao pa ba tayo sa ganitong nangyayari? Parang hindi na makatao eh. Grabe, tinitingnan ko yung mga posts ng mga DDS. Ito, halimbawa mga kabunyog. May isang DDS vlogger, kasamahan ito nila Banat Bay. Ito, JG Banateros. Alam ko, J Guevara ba ito? Ito. Tingnan mo naman ang caption niya doon sa post niya. Sayang ang pinaritoke, months lang napakinabangan. Yan tingnan nyo yan mga kabunyog. Tama ba yung ganyan? Tama ba yung ganyan na post niya? Yan JJ Banateros. Sayang ang pinaritoke, months lang napakinabangan. Pinanood ko yung niya, nakasakay sila ni Banat Bay, yung DDS vlogger. Natatawa pa siya, natatawa sila ni Banat Bay. At yun, ganun yung sinasabi niya. Hindi naman nila pinangalanan si Mima Alicia. Pero alam naman natin ng tinutukoy nila eh. Si Mima Alicia talaga kasi siya siya ng kanyang sa atin naman ngayon uso na yang ganyan kahit sa Korea, sa South Korea. Nang pumunta ka doon sa South Korea, halos ang mga Koreano nagpaparitoke ng kanilang ilong, ng kanilang lips, kung ano-ano. Kung ano-ano. Sa Pilipinas nauusan na rin yan. Yung mga ginagawa ng mga artista, di ba? Nagpaparitoke din. Ngayon, kahit hindi artista, kung mayroon ka naman pera, nakakapagparitoke ng ilong, alam naman natin, hindi naman itinago yan ni Mima Alicia na nagparitoke siya ng ilong. Karapatan niya naman yun. Karapatan niya naman yun. Kaya lang, tingnan mo naman itong post nitong JJ Banateros. Sayang ang pinaritoke, months lang napakinabangan. Kung papanuorin nyo yan, nagsasalita siya dyan. Tumatawa sila ni Banat Bay. Grabe. Sabi nila, sayang. Nagparitoke tapos hindi nagtagal. Tingnan mo. Ganun yung sinasabi nila. Grabe mga kabunyog. Tama ba yung ganyan? Sabi ko, ito. Tapos yan, nag-live na naman uli. Yan si JD Banateros. Kinukomentaryuhan yung mga pro Marcos vlogger, na mga supporter. Sabi niya, bakit ba kayo nagagalit sa amin ni Banat Bay? Ano bang problema? Napakasensitibo nyo naman. Grabe ito mga kabunyog, mga kababayan. Grabe yung para sa kanya, okay lang yung ginawa niya na yun, yung magsabi siya ng ganun. Mga kabunyog, kumbaga ang nangyayari sa bansa natin, nawala na yung ating humanity. Di ba? Nawala na yung ating pagkatao. Ako lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, kahit ako, pagdating sa mga, siyempre, ako kay Digong, pagkakakulong sa sabi ko, naman talaga yan kailangan niyang panagutan yan kasi ang daming namatay sa panahon ng kanyang administrasyon, dapat lang Pero hindi naman ako, di ba lagi kong linilinaw, hindi naman tayo natutuwa sa paghihirap ng ibang tao. Bakit naman tayo natutuwa sa ganun? Parang sasabihin mo ba, tama lang yan sa'yo, deserve it. Hindi naman maganda yon. Kumbaga, kahit naman tayo, hindi naman natin gusto na makulong si Digong. Pero hindi, kailangan mapanagutan niya yung ginawa niya. Ganun din si Bato. Siyempre, nakakaawa din yung tao, nahiwalay sa pamilya, nagtatago. Pero ang problema kasi, ang dami nilang pinapatay nung panahon nila. So, kailangan nilang harapin yan, panagutan yan. Pero hindi tayo natutuwa sa paghihirap ng ibang tao. Hindi hindi makakristyano yon. Ito hindi lang itong vlog na ito, halimbawa nitong JJ Banateros. Imagine niyo yung ganun, mga kabunyog. Grabe na. So ibig sabihin ang ating bansa, sa tindi ng politika sa atin masyado nang polarized na, anti-Duterte, anti-Marcos.
nawawala na rin yung ating humanity, yung ating pagkatao. Tama ba yan? Makatao ba yung ganyan na mga komentaryo? Eh di ba hindi naman? Hindi, kaya ano ito mga kabunyog, mga kabayan, medyo malungkot na umaabot sa ganito. Hindi tama na ganyan na yung maging mga reactions, ano? Mayroon pa nga, ano? Mayroon pa mga, ano? Tingnan nyo ito. Tingnan nyo ito mga kabunyog. Itong, anong ito? Ayan. May mga ano pa, may mga posts, tapos ang mga ano, ang mga reactions, natutuwa sila, yung happy face. Tingnan nyo to. Tingnan, tama ba itong ganito? Ayan mga kabunyog. Ayan. Tingnan nyo. Tama ba yung ganyan, May post na ganyan. Tapos tingnan nyo ang reactions, 8.8K ang nakatawa. Ayan sa post na yan, 8.8K ang nakatawa. Grabe. 29K ang like. Grabe yan mga kabunyog. Ano ng klase tayo kapag ganyan? 'Di ba? Nakaka na itong bansa natin sa ganyang sitwasyon. Ito ganun din Tingnan nyo rin ito. The daily netizen. Tingnan nyo yung ang like 888 tapos 624 yung nakatawa. Ibig sabihin natutuwa ka sa nangyari kay Mima Alicia. Makatao pa ba yung ganyan? Mga kabunyog, 8.8K ang natutuwa. Hindi, siyempre, mas marami pa rin namang mga kababayan natin ang nalulungkot. Mas marami pa rin naman. Kaya lang, yung makita mo na yung mga ganitong tao ay nagla-live sila ng ganyan, natutuwa ba sila sa nangyayari? Hindi, totoo, maraming DDS nagpo-post sila ngayon ng natutuwa sila. Grabe. Ibang klase na ang ating lipunan mga kabunyo. Ibang klase. Hindi na makatao. Hindi na wala na sa atin ang humanity sa bansa natin. Grabe. Kaya pag tinitingnan natin 'to, anong klase na ang bansa natin sa ganitong sitwasyon? Nakakalungkot mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi ko maiwasan na ang nangyari sa kanya. Nakakalungkot na gano'n. Nakakalungkot na gano'n mga kabunyog, At ito pa ang dito sa part namin, lalo na kami nila Attorney Jess Palces, matindi ang threat sa amin si Peebles Talakera nag-post. Siyempre yung post ni Peebles Talakera, ito, Attorney Enzo Recto, mag-iingat ka. Pakikalat, sururo. Kaya ako naman ngayon, binabaha ako ng mga messages ng mga natin. Siyempre, concerned sila sa atin. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga nagme-message sa atin na Attorney, ingat kayo. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, salamat sa inyong concern sa lahat ng ating mga kababayan, nakakaano naman na sa totoo lang binabaha talaga, halos puno na ang aking messenger ng mga messages. Kaya sabi ko, nakakataba naman ng puso itong mga messages, mga mensahe ng pag-aalala. Concerned ang marami nating yung mga nakaano sa atin, nagsusubaybay, yung mga viewers natin, subscribers, concerned sila sa atin. Kasi itong si Peebles Talakera nag-post ng ganyan. Attorney Enzo Recto, mag-iingat ka. Sabi niya. Actually, hindi lang naman ako yan.
hindi lang ako ang pinag-iingat niya ni Peebles Talakera. Ito yung kumpletong pangalan ng ano niya. Sabi niya dito, mga kabunyog, Peebles Talakera. Sabi niya, Fiatan, Andre Clarence, JIL Review, Mima Alicia, Attorney Enzo, Attorney Ibanez, Rick Diaz, Jess Palses, Mark Ayan Everyday, Attorney Gadon, and 5 other lawyers na nagbablog na anti-Sara. Yan yung pinangalanan niya kami. So, pinag-iingat niya si Attorney Rick Diaz, Attorney Jess Palset. Ang sinasabi ni Peebles Talakera, sa nangyari daw na yan kay Mima Alicia, ang pinag-iinitan daw talaga yung mga anti-Duterte na vlogger. Vloggers and vloggers. Si Attorney Rick Diaz kasi hindi naman yan vloggers, hindi naman yan sa video. Mga post lang yan, mga written posts. Vloggers yan. Pero kami nila, si Attorney Ibanez, ayun yung rocker yun na lawyer. Ano yun? Ano din yun, nabanggit din si Attorney Jess Palses. Si Attorney Rick Diaz nag-react na. Nag-react na si Attorney Rick Diaz. Sabi ni Attorney Rick Diaz, mga kabunyog, ito kasi si Attorney Rick Diaz, kababayan ko to. Ito muna, si Attorney Jess Palses. Sabi ni Attorney Jess Palses, thank you for the warning, Peebles. So yun, pinasalamatan niya si Peebles sa warning sa kanya at sa amin. Ayan. Si Attorney Rick Diaz naman, ito si Attorney Rick Diaz, Agent Rick Diaz. Ano kasi ito? Director to dati ng NBI, National Bureau of Investigation. Abogado ito, kababayan ko ito sa Bicol. Kababayan ko. Pero dito na yan sa hindi yan sa Bicol naka-based. Pero yan, Bicolano yan, magaling yan, matapang yan. Yan yung siya yung assigned yata siya sa Mindanao noon bilang regional director nung panahon ng ni Ampatuan. Alam ko siya yung umaresto kila Ampatuan noon. Itong si Agent Rick Diaz, attorney yan attorney na NBI regional director. Ngayon kasama siya sa pinangalanan. Kasama ko si Attorney Jess Palses. Ang sagot ni Attorney Rick Diaz, kasama ako sa top 10 na vloggers na gustong patayin ng mga DDS. Matagal ko nang alam yun, pero tinatawanan ko na lang dahil sanay na akong maging wanted ng mga kriminal bilang NBI agent. Sanayan lang yan, at dahil pinili kong maging profession ang high-risk law enforcement na kalaban ng mga kriminal, expected ko na yon. By the way, pare-pareho lang, wanted ko rin yung nagwa-wanted sa akin. Hehe. Yan mga kabunyog, mga kababayan ng yan ang reaksyon ni Attorney Rick Diaz. Kumbaga kay Attorney Rick Diaz, sabi niya, sanay na siya sa ganyan. Kung may banta sa kanyang buhay, sanay na siya dyan. Kasi dati siyang NBI, regional director yan. Yan yung umaresto kay noon, kay Ampatuan. Itong si Rick Diaz. Mga kabunyog. Kaya ito, talagang matindi itong si Attorney Rick Diaz. Yan. Kaya ito, ang reaksyon ni Attorney Rick Diaz, ito, sabi niya, yan, sanay na siya dyan. Kumbaga, NBI director pa lang siya, high risk, high risk na yung kanyang profession. Kaya ngayon, kahit na may mga banta sa kanyang ganyan, na siya, kumbaga dyan, hindi siya naninibago dyan. Tayo naman mga kabunyog, mga kababayan, siyempre nag-iingat din tayo. Siyempre nalulungkot din tayo sa mga ganyan na may pinag-iingat tayo. Siyempre nakakalungkot. Kaya lang, ako kasi ang lagi kong sinasabi, ginagawa naman natin to para sa bayan.
Ha? Sa atin kasi, normal lang naman, may iba-iba tayong pananaw. Normal yun. Dapat hindi tayo maano doon. Kahit nga ang mga DDS, karapatan naman nila yung pananaw nila na yan. Lagi ko yung sinasabi. Si Engineer Tuto Kausing, dating kasamahan namin sa Bunyog, ngayon DDS na. May mga nagsasabi sa akin, Attorney, ano ba talaga yan si Engineer Tuto Kausing? Sabi ko, wala na eh. Hindi na sa atin yan. Ano na yan eh, DDS na yan. Pero sabi ko, irespeto na lang natin yung kanyang pananaw. Ganun naman talaga eh. Diba? Wala tayong magagawa eh. Ang tao may kanya-kanyang pananaw. Kaya lang sana, yung pagkakaiba-iba natin sa pananaw, eh, kanya-kanya na lang tayong paniniwala. Pero wag sanang humantong sa ganito. Wag sanang humantong o umabot sa ganito na nagpapatayan. Hindi tama yan. Kailangan nating irespeto yung freedom of expression. Ako, alam nyo naman ako, maraming ang gustong makipagdebate sa akin. Si Atty. Libayan, hinahamon ako ng debate. Ayaw ko naman. Sabi ko, bakit ako makikipagdebate? Kung naniniwala kang magaling ka, tama ka, di sabihin mo na lang yung paniniwala mo. Kung may maniniwala sa'yo, di okay. Kung wala, din. Ako ganun din. Pero bakit naman tayo magdidiskusyon para tayo niyan relihiyon? Magtatalo yung iglesia sa kadating daan. Sino bang mananalo doon sa dating daan, sa iglesia? Di wala. Di ba? Anong use na magtalo kayo? I-promote mo na lang yung relihiyon mo. Kung ano man yun, yung paniniwala. Ipopromote din nila yung paniniwala nila. Bahala na yung tao makumbinsi kung sino. Kung makakumbinsi ka ng marami, di magaling. Di ba? Kung hindi ka makakumbinsi ng marami, mahina ka. Ganun lang yun. Pero yung mag-aabutan sa punto ng magsasakitan, magbabantaan, o kaya magpapatayin mo dahil lang hindi mo gusto ang mga sinasabi niya, hindi yun. Kaya nga nung pinatawag ako sa kamera, di ba? Pinatawag ako. Nagharap kami ni Marcoleta. Anong sabi sa akin? I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sabi ko? I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Opinion ko yun. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano yun eh? Ako kasi, human rights lawyer ako eh. Constitutional law professor ako. Nagtuturo ako ng constitutional law. Kaya para sa akin, yung karapatan mo sa paniniwala mo, political views mo, religious beliefs, ano yan? Karapatan mo yan. Kayaan mo yan. Yung freedom of religious belief. Saka yung political belief. Mga yan, mga karapatan yan ng tao. Kaya ako, yung mga DDS, nirespeto ko yung paniniwala niya. Pero nagpapaliwanag ako kontra ito sa paniniwala ng mga DDS para yung mga tao mamulat. Yung mga DDS din, nagpapaliwanag din sila ng side nila. Di bahala na yung taong nanonood at nakikinig kung sinong maniniwala, di ba? Kung kanino maniniwala. Di ba? Ganun yan mga kabunyog. Pero yung atin sanang mga values din. Halimbawa, tama ba yun? Na ipapatay mo ang isang, kung totoo ba na politika ang nangyari dyan na pinapatay siya. Hindi tama yun. Kaya, kung pinatay man yan si Mima Alicia, tapos tayo na yung part ni Mima Alicia, yung mga supporters niya, kaibigan niya, ay tama lang yun na manawagan sila ng hustisya. Pero yung mga DDS, mali na sabihin nilang tama, lang yan, deserve mo yan. Di ba? Hindi tama yun. Nawawala na yung ating humanity. Di ba? Kaya mga kabunyog, sa totoo lang. Hindi ako nagmumura sa mga DDS. Hindi ko minumura yan. May sinasabi ba akong PI? Wala. Wala ako. Hindi ganun. So sana, ito mga kabunyog, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mima Alicia. Tigilan sana yung mga nagko-komentaryo ng hindi maganda.
na lalo na sa irespeto din nila. Siyempre may pamilya yan. Nagdadalamhati yan sa nangyari. Yung mga kaibigan yan, humihiling ng hustisya. Suportahan, yan. Yan, mga kabunyog. Kaya lang talaga ngayon, masyado tayong polarized, hati ang ating politika. Yung mga DDS, grabe. Parang ang nila, deserve daw ni Mima Alicia yung nangyari. Ay, grabe. Sa part ngayon ng administrasyon, mga kabunyog, sa tingin ko dapat din sa administrasyon na matindi namang pinaglaban ni Mima Alicia ang administrasyon ni PBBM. Dapat sa part ni Yussi Claire Castro, kahit hindi naman yan mainstream media, vlogger lang yan, pero nakita nyo naman ang kanyang mga vlogs, ang kanyang mga sinasabi, napaka loyalista nito sa Marcos, napaka-loyalista nito sa administrasyon. Ako nga, hindi ko kiniklim na loyalista ako ng Marcos, hindi naman ako loyalista ng Marcos Ako, hindi naman ako loyalista ng administrasyon. Sinusuportahan ko lang yung mga patakaran ng administrasyon na sa tingin ko tama, pero pinupuna ko yung mali. Pero ito si Mima Alicia, hindi yan. Talagang pro-admin yan, pro-Marcos yan. Hindi niya yan kinakaila. So sana naman, sa part din ng administrasyon, kay Yussi Claire Castro, makarating din naman, paki-recognize naman ng naging, itong naging laban ni Mima Alicia. Maaaring hindi tayo agree, ang iba sa atin, hindi agree sa estilo niya. Kasi may pagkapakipagbardagulan din yan si Mima Alicia. Totoo din talaga, medyo sa amin sa Bicol, ang tawag niyan, marara ang bibig. Alam niyo yung marara ang bibig? Yung marara? Ano ba yung Tagalog ng marara? Yung matindi rin ang bibig niya ni Mima Alicia. Yan? Bardagulan style ang vlogging niyan Kung ako, hindi nyo ako nakikitang nagmumura, hindi ako nagbabastos. Si Mima Alicia, may panahon talaga yan na pinatapatan ang DDS. Bardagulan talaga. Kaya nga galit sa kanya ang mga DDS. Maaaring ang iba hindi agree sa style niya. Pero irespeto natin yung niya. At kung pagdating sa kanyang political standpoint, walang duda yan. Loyalista yan ng Marcos. Loyalista yan ng Marcos. Hindi niya yan tinatago. Ako nga, wala akong picture na kasama si BBM. Wala akong picture kasama si Lisa Araneta. Ako nga, hindi pa nakapunta ng Malacanang. Ako nga, hindi pa naka-attend ng mga patawag ng mga vloggers ng BBM. Kasi hindi naman ako loyalista Pero yan si Mima Alicia, loyalista talaga yan. Pro-Marcos yan. So sana naman, Yussi Claire Castro, anuhin nyo naman. Kunting pahayag para sa katarungan kay Mima Alicia. Alam ko naman na ginagawa na rin ng PNP. Kita naman natin, nagbuo na ng task force Pero yung mensahe naman galing sa inyo, Yussi Claire Castro, para lumakas naman ang ng mga pro-Marcos na vloggers, yung mga pro-Marcos na mga supporters. Kasi makikita nyo sa social media ngayon, grabe yung outpouring ng support, ng grief sa Kaya lang grabe rin talaga yung ng mga DDS, pambabastos. Pero sa mga pro-Marcos na vloggers, grabe ang support at pagdadalamhati, pagkalungkot sa nangyari kay Mima Alicia. Siyempre, sa part ng Malacanang, ayaw naman siyempreng sumabay pa dyan sa polarization na yan. Naunawaan natin yan, lalo si Yussi Claire Castro. Pero kahit man lang kahit man lang pagpapakita ng imbestigahan talaga ano bang nangyari dyan at mabigyan ng hustisya. Kasi hindi lang naman dahil pro-Marcos siya, hindi lang, kahit hindi na sa ganun. Mamamayang Pilipino yan. Kailangan ng hustisya niyan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin naman natin, sila Yussi Claire Castro naman may ginagawa na dyan. Siguro tinawagan na rin naman ng PNP
ang DILG na gawin ang lahat, ano? Hindi lang hayagan, pero sigurado may ginagawa naman diyan. Kaya lang alam naman natin ang ibang mga pro BBM bloggers naghahanap sila ng ano napapanood ko yung mga vlogs nila. PNP Chief Nartates, SILG Jundi Crimulya, pinaglaban kayo ni Mima Alicia, ang administrasyon, pinaglaban ni Mima Alicia. Bigyan mo naman siya ng bigyan nyo naman siya ng hustisya. Kaya maunawaan naman natin. Unawaan naman natin yung siyempre nalulungkot, naghahanap talaga ng hustisya ang mga vloggers na kaibigan ni Mima Alicia. Kami kasi ni Mima Alicia, hindi naman kami niya hindi naman kami nagkasama na may isang activity yata na magkasama kami, yung impeach Sara, nandun yata siya noon. Nandun siya, saka yung ibang mga pro-BBM vloggers. Kaya lang ako kasi, hindi naman ako kasama sa mga pro-BBM vloggers. May grupo sila nagdi-meeting sila, minsan naiimbita sila sa Malacanang. Ako kasi hindi naman ganun. Hindi naman ako nai-invite diyan. Hindi pa ako nakatuntong sa Malacanang. Hindi pa ako nakapapicture kasama si BBM or si Lisa Araneta. Pero ako kasi, kahit hindi naman nila ako kilala, kahit hindi naman nila ako naiimbitahan or pag tama, pag mali, o ganun tayo. Kahit naman ang mga pro-BBM vloggers, hindi din naman nila, alam din naman nila, si Enzo Recto, yan, independent-minded yan. Pinaglalaban niya ng administrasyon dahil sa tingin niya tama, pero pag may mali rin ng administrasyon, pinupuna din yan. Ganun, alam nila ako niyan. Nakasuhan na nga ako sa NBI, inciting to sedition daw, di ba? Okay lang yun. Ewan ko kung na-dismiss na ba yun. Hindi naman ako pinatawag na uli. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Sana itong mabigyan ng hustisya si Mima Alicia. Yung binuong task group na nag-iimbestiga, sana gawin ito ang lahat at malaman talaga malaman talaga yung buong katotohanan diyan. At sa mga DDS naman, kunting respeto naman sa atin namang Pilipino, kultura naman natin 'yan. Pagdating na sa patay, tayo, kahit kaaway natin 'yan, kahit hindi tayo hindi tayo nagsasalita, hindi tayo nagpapakita ng iinsulto sa patay. Sana hindi mawala yung ganun. Hindi mawala yung ganun sa atin. Kahit man tayo masyadong polarized na ang politika natin, anti-Marcos, anti-Duterte, Dilawan, yan. Huwag mawala yung ating pagiging tao. Hindi na tama yan, hindi na makatao yan. Nawawala yung ating humanity. Diba, mga kabunyog, mga kabayan? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.